So, eto mga kaloys, may portion kasi dito na sinabi ng nanay, okay, ni Rene na hindi siya tinawagan. Kumbaga, na-cut off. Kaya na, ang tagal bago siya in-inform. Doon sa interview kay Coach Ruel, tinawagan siya na wala na si Rene before 3 p.m. Okay? 'Di ba? So, hindi alam kung kailan ba talaga nawala na si Rene. Pero ayon sa ating analysis mga kaloys, kung balikan niyo yung mga analysis ko, yung responder or yung DRMMO, 'di ba ang sabi nila una daw may tumawag dahil may nahirapan huminga. Pero naputol. May nahirapan huminga. Tapos ilang minuto tumawag ulit, may nalulunod na. So doon pa lang magdududa ka na eh. May hinahirapan huminga. Tapos may pasa. So ano ibig sabihin nun? Hindi yun initiation? Aksidente lang bang ganun? 'Di ba? 5 ang hindi marunong lumangoy. 15 ang marunong lumangoy. Pero may nalunod na 2. So anong ginawa ng ibang marunong lumangoy? 'Di ba? Nagtitinginan lang sila? Right? Kaya sabi ko nga sa mga kaloys, the probability is very high na wala na si Rene kasi tumawag sila na walang huminga, binitbit yung katawan niya sa dagat para magkalunod. Ang analysis natin, bakit nasama si Adili? Si Adili kasi senior siya eh. Hindi siya yung bago. So hindi siya initiate. 'Di ba? Maybe that's the reason na wala siyang pasa kasi hindi siya bago. So nung binitbit siguro nilang katawan ni Rene para magmukhang nalunod, 'di ba? Ay kasama si Divine kasi si Divine is 6'10". So matangkad si Divine, kung ang plano nila doon sa malalim, syempre sino magbitbit doon sa malalim? Di yung matatangkad. 'Di ba? Sa interview din nila, ang pinakamatangkad sa kanila ay 6'10". Kaya lang unfortunate na si Divine siguro nahampas ng alon nung binitbit nila yung katawan ni Rene, ayun hindi marunong palang lumangoy, nalunod. And that's the reason kung bakit nung dumating yung responder, ang gusto nilang ipahanap si Divine. Hindi nila sinabi na 2 ang nalunod. Why? Because they know wala na si Rene. So what's the reason na bakit nila kailangan i-save si Rene at saka si Divine kung alam nila na wala na si Rene in the first place? Nagets niyo ang point ko mga kaloy sa ating analysis. 'Di ba? So dito mga kaloys, makikita mo rin kung sinong sisinungaling. Okay? So ito mga kaloys, ipi-play ko sa inyo. Okay? Ito na ba 'yon? Okay, ito. Okay? Share ko sa inyo itong sinabi ng nanay na hindi magtugma dun sa sinabi ng pare. Okay? Ma'am, na-explain din po ba na parang kayo kinailangan di pa po atang lumapit sa LGU para lang makalipad dito? Parang na-explain din po ba ng Ateneo kung ba't hindi kayo agad din kabuntahan, nadala dito? So, nagtanong yung reporter about dun sa plane. Okay? Kasi 'di ba, parents yun ang nalunod eh. 'Di ba? How come yun nga, yung unang portion pa nga 'di ba na parang after 40 minutes pa sila. No, parang sinabi lang na may nangyari sa anak mo pero walang detalye, nalunod. So hanging yung nanay na paano nalunod? Marunong lumangoy naman yun. So 40 minutes nag-antay ang nanay. So yung period na yun, walang puso yung okay, yung tumawag o yung Ateneo. Why? 40 minutes ka nag-antay. 'Di ba? Ang sinabi lang sa iyo nalunod. Right? Parang torture yun mga kaloys. Tapos, yun na nga, ang bumili ng ticket sa kanya ay LGU pa. Okay, yung Agusan del Sur governor. What happened sa Ateneo? 'Di ba? Natataranta ba sila or nagpe-prepare sila ng kanilang script? 'Di ba? Damage control ba ang ginagawa nila, inuna nila kaysa dito sa parents ni Rene? Kaya hindi nga hindi nga yung nanay nga niya gusto talaga ituloy talaga yung kaso eh. Pero yun na nga, sabi niya, kailangan ng tulong niya natin. Kasi mayaman, may connection ang kalaban nila. Okay? Nakita mo naman yung galawan ni Padre, di ba? Kaya ngayon, sabi ko, yun, isa na yun na may kulang. May kulang sa nila. Kasi hindi nila ako tinawagan, hindi sila nag-contact sa akin mula nung namatay yung anak ko.
hinintay pa talaga nila na kanina pa nasagot yung ano. Kaya yung governor doon sa amin, siya na nag-ano sa amin, bigay ng tulong para makapunta ako dito. At saka yung congressman po namin, sila po nagbigay ng tulong dito sa amin. Tapos, Nakausap niyo na po. Ayun, 'di ba? Pero anong sinabi nung padre? Okay, eto mga kalays. Ang sinabi ng padre dito sa isang ano pala, eto. There was no presence ng Ateneo. If you can narrate kung hanggang saan point o as early as what point nakipag-usap ang Ateneo sa family, what kinds of assistance were given to them, para lang ma-explain. Eto mga kalays sa mga Katoliko dyan na Atenista, baguhin niyo yung ano yung mindset. Isipin niyo tao din siya. Pare siya pero tao siya. Isipin niyo ang profession niya is pagiging pare. Okay? Hindi sila perpekto. Hindi rin sila Diyos. Okay? Masasabi ko lang na there was somebody from Ateneo who spoke to her on the very night it happened. On the very night it happened. Imagine mga kalaysa, gabi na. 'Di ba? So ang tagal pala talaga. 4 PM kasi nahangin yung nanay, 'di ba? Walang nagko-contact, wala man lang nag-effort talaga to guide, kaya pumunta sa LGU. Magaling magpalusot, 'di ba? Alam mo yung mga kalaysa yung parang maniwala kayo sa akin kasi pare ako. Parang gano'n, 'di ba? Parang gano'n ang dating na maniwala na kayo sa akin kasi pare ako eh. Nagets niyo yung point ko mga kaloys? Parang ginagamit niya yung profession niyan, pagiging pare, para pagtakpan, para manlinlang. Diba kaya nga ang daming mga kasabihan na may iba kasi na tao na ginagamit ang Diyos para sa kapangyarihan at para kumita. Nagets yung point ko mga kaloys? I would like to respect the dignity and the very difficulty of the situation. So I don't want to give details of that conversation. So, masking, okay? Walang detalye. 'Di ba? Kasi kung for the truth or gusto niya talaga malinaw, wala na mga speculation, 'di ba? Satisfied ito tong timeline. Pero yun na nga sa CIDG na report, 'di ba? At saka yung sa hospital hindi nga nag-match eh. Paano mo masabi na yun talaga ang nangyari kung hindi nagma-match yung mga statement ng players? 'Di ba? Kung accident lang, plain simple accident. 'Di ba? We were the ones who arranged that they be picked up right away from Aurora and be brought back to Manila. In fact, by the evening of that day, there was already an ambulance that came. So ang knowledge lang niya is evening na. 'Di ba? Pero wala man lang siyang sinibak. Wala siyang sinibak, may nag-resign. Iba kasi yung sinibak mo kaysa yung nag-resign. 'Di ba? Nagets yung point ko mga kalays? So, nasaan si padre? Kasi ang alam lang niya sa narration niya is gabi na. 'Di ba? And we arranged all of that. In her case, as I mentioned, we offered to fly, and then they chose the Agusan governor, which is very understandable, and we're very, you walked with the LGU. So, yun ang explanation niya mga kaloys. Nag-offer daw sila, pero pinili daw ng nanay yung LGU. Come on! Walang choice ang nanay eh. Gusto niya makita yung anak niya, kaya lumapit siya sa governor, tapos sabihin niyo na, sinabihan niyo, tapos umayaw. 'Di ba? Alam mo kasi yung pagbili mo lang ng ticket, 'di ba? Tapos saka na kayo mag-offer, tapos na papunta na ang nanay. Walang puso, 'di ba? Sino nagsasabi ng totoo? Yung nanay o itong pare na ito? Kanino kayo maniniwala kasi iba yung statement niya eh. 'Di ba?